Magandang gabi po, mga kaibigan. Ating tutukan ngayon itong anak ni Marcolita. Magaling din pala itong anak ni Marcolita. Siya yung pumalit kay Senator Marcolita sa House of Representatives. At pakinggan natin siya ngayon. Bago natin pakinggan, nais ko lang i-summarize kung anong nangyari. Pero bago yung summary na yan, siguro mas maganda ay i-play ko muna habang nag-aantay ako ng mga may iba pang mga ano natin, mga taga-subscribers na papasok. I-play ko muna po ang ano natin, yung pasakalye. Kumbaga ito po yung channel ID natin. Ito po. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, tika pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisband noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. Ito na po ang ating programa sa ngayon ay medyo maganda, no? Hindi pa rin makakatulog, hindi pa rin makakamove on yung mga congressmen sa pagbabasura ng Supreme Court sa impeachment na reklamo nila laban kay Sara Duterte. Bakit kaya hindi pa makamove on? Ibig sabihin po, kasi kung sportsman lang sila, kung ang pag-usapan lamang po ay ang pagtalima sa batas, at nang sinabihan sila na mali ang kanilang pagsunod sa batas, dapat sana kung walang personal yan, ay manahimik na sila. Pero the fact na pabalik-balik sila sa pagsasalita na masasama laban po sa ating Korte Suprema, ay tila baga sa kanila ay baliwala na lamang yan. Tila baga ang sa kanila ay para may katwiran sila para sabihin na sila yung inagrabyado ng Supreme Court. Pero ang katotohanan po, kahit baliktarin man natin ang katotohanan at gawing kamalian, ang katotohanan ay hindi mababago na mali po sa batas ang ginawa nila. Ang problema sa kanila ay sobra po silang matigas ang ulo. Matigas ang ulo, bakit?
Ibig po sabihin may pinaglalaban sila na masiding-masidi. At bakit masidi? Ibig sabihin po, yung pinaglalaban nila ay nasa binggit na sila ng kamatayan, parang ganon. Bakit? Talo na kayo. Tumahimik na kayo. Akala pa naman, itong Nonoy Libana na to, minority floor leader. Pero ang ginagawa niya, hindi gawaing minority. Ang ginagawa niya ay gawaing pang majority. Akalain mo naman minority floor leader ka, kakampi ka sa kung ano ang pinaglalaban ng majority. Mag-resign ka na dyan sa minority. Ikaw, impostor ka na minority. Ang katotohanan niya, bata ka ni Romualdez. Ganon po ang katotohanan niya, Nonoy Libanan. Dili maupay ang iyong ginawa. Ha? Ngayon, may... Hello, James. James, nagla-live ako, nagla-live. Ngayon, may tumatawag na sa akin. Sabihan ko lang may live. So ito, pakinggan natin. Ang galing din pala. Magaling, although hindi kasing galing nung tatay niya. Pero magaling din itong anak niya na si Congressman Marcolita na siyang pumalit kay Dante Marcolita. Maayong gabi sa akon nga pakas si Rinaldo Causing Betos. Isa man ini ka maalam na teacher. Francisco Monton, good evening po. Argo, Bernie Piquero. Ito, nagsimula tayo po. Ganito po ang nangyari. Una, yung minority floor leader na hindi naman minority ang ginagawa ay nag-privilege speech. Ano ang laman ng privilege speech? Binira po ang Supreme Court na isang grave abuse of discretion din daw sila. Kasi tinawag ng Supreme Court na grabe pag-abuso ng House of Representatives sa kanilang kapangyarihan. Ngayon, gumanti sa Senado, tinawag niya na grabe rin ang pag-abuso ng Supreme Court sa kanilang kapangyarihan sa paghusga. At ayon sa kanyang pananalita, na kung siya ay susundin mo gawing tama, sasabihin niya na lumampas na ang Supreme Court sa kanilang tungkulin na magsasabi kung ano ba talaga ang kahulugan ng batas. Kasi ayon kay Nonoy Libanan, abogado man ito ay pwede ring ipadisbar. Kasi hindi niya inaalintana na yung ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang congressman para lamang makaganti sa Supreme Court. Gumagamit siya, sinusuot niya yung barong Tagalog na kapangyarihan, na simbolo ng kapangyarihan ng isang congressman na tagagawa ng batas. Para lamang maikubli niya ang kanyang sarili laban sa kung ano bang pana na ibabato sa kanya ng Supreme Court. Pwede siyang i-disbar. Motu proprio. Pero hindi bale, pag-usapan natin, mas gusto ko na ako na magpapadisbar sa kanya. Sinuganduhan pa siya ni Leila de Lima. Akala mo itong pinaglalaban niya. Ang pinaglalaban niya, hindi siya makakatulog. Sa ginawa ng Supreme Court, dahil sa katigasan, kung ako naman tanungin ninyo, ang ginawa ng Supreme Court, dahil sa matigas ang ulo ninyo, inaabuso niyo pa, ulit-ulit na naman ninyo, ito po ay lahat po, sabi ng Supreme Court, lahat ng proseso sa ating bansa na ginagawa sa ating pamahalaan, in all stages, kailangan na respetuhin o obserbahan ang ginatawag na due process. Ano ba yung due process? Simple lang yan. Bigyan mo lang ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang tao na tatanggalan yung karapatan. Ngayon, ang sinasabi ng Supreme Court, mula ngayon sa inyong parang hindi kayo kakaintindi. Dahil hindi kayo nakaintindi, sige, mula ngayon maglalagay kami ng panuntunan. At ano yung panuntunan? Basahin natin sa desisyon ng Supreme Court, ano yung panuntunan. Ito po yan. I-share ko. Basahin natin sabay-sabay. Sa desisyon mismo ng Supreme Court tayo nang magbabasa. Ito. Nakita niyo ba? Ito yung desisyon ng Supreme Court.
Para maniwala ko decision ng Supreme Court yan, ito, ilagay ko sa inyo yan ang title niya, no? Okay? So, ibaba natin dito. Ang anuhin natin yung sinasabi ng Supreme Court na dapat susundin sa due process. Kasi bakit dapat sundin? Ganito pong paliwanag. Lahat po ng mga pulis na tatanggalin o teacher na tatanggalin o empleyado ng pamahalaan na tatanggalin sa pwesto ay ang parusa ang pagtanggal o di kaya pagsususpende ay binibigyan po sila ng karapatan na magpapaliwanag. Sa mga pulis, kahit sa mga teachers, kahit sa mga ibang kawani ng pamahalaan natin, binibigyan sila ng pagkakataon na sumagot. Ang tanong lang yan, magpaliwanag ka kung ayaw mo na kakasuhan ka ng isang sasampahan ka ng formal charge. At formal charge na kung saan maaari kang matanggal o maaari kang masuspende. Yan, karapatan yan. Ngayon kung si Sara Duterte matatanggal sa pagka-vice presidente, hindi nyo magagalit kayo na dapat hindi sa bigyan ng karapatan magpaliwanag bago sampahan ng formal charge. Ng formal charge ay kung tawagin, impeachment. Yan po ang kahalintulad yan. Ang pulis, magtanong kayo sa NAPOLCOM. Magsasampa ka ng kaso sa Internal Affairs Service ng PNP. Kailangan ipapaliwanagin mo muna ang pulis kahit patrolman lang ang rangko na tanungin siya, ikaw magpaliwanag ka kung ayaw mo na sampahan ka ng formal charge. Yung formal charge, initial pa lang yan. Pagkatapos, kung ang paliwanag niya ay hindi naayon sa panuntunan ng batas, sa pagserbisyo sa pagiging pulis, ang kanyang kaso ay magiging formal charge at ilalagay doon ang kanyang mga kasalanan. Pero ang importante, binigyan siya ng pagkakataon magpaliwanag. Yung vice presidente pa kaya, na kung matatanggal siya, national security concern, pinakamataas na security ang pinangyari sa kanya. State security, kapag ang vice presidente ang, kaya nga linalagyan natin ng presidential guard yung vice presidente kasi papalit siya sa presidente kung mamatay ang presidente. Ganon po yung importansya dyan. Tapos tatawagin ni Libana na sui generis, mali po ka. Hindi po excuse ang sui generis para tanggalan, para ibaliwala mo na lang ang due process requirement. Pangalawang paliwanag ko, sa Article 6, Section 3, or Section 6 ay nagsasabi, ang walang sinumang tao na magiging congressman o magiging senador kung hindi siya Filipino citizen na natural born. Na-elect si Kwan, nahalal si Tulfo, Erwin Tulfo na may passport na American passport. Ibig mo sabihin, hayaan na lang yan kasi walang due process? Paupuin na lang? Ganun lang ho kasi. Hindi natin pwede tanggalin si Tulfo kay kumuha ng due process nakalagay. Kailangan din papaliwanagin si Tulfo. Ganun lang ho kasimple. Sinasabi nga sa decision ng Supreme Court, besides being barred, yung impeachment complaint, the articles of impeachment is also null and void because of violation of the due process clause. Due process as a requirement, sabi ng Supreme Court, must be present in the entire impeaching process. It should be present from step 1 up to the last step na bago nyo ipapadala sa Senate. Okay? So ito na ngayon, dahil doon ang tigas ng ulo ninyo, naglagay na, kinlaro na lang ngayon. Dati nang ito, hindi na kailangan isulat ito, pero sinulat na lang dahil matitigas at nakunwari kayo mga bubo. So ito na ngayon. Due process requirement in Article 11, Section 4. Yan. Ginawa na ng Supreme Court. Sa sunod na mag-impeach kayo, ito na susundin ninyo. Ito, nakalagay ha. Ito, step antibay doctrine. Sabi ng antibay doctrine, the opportunity to be heard
at every single stage of the proceeding. It cannot be lost even after judgment. Yan sinabi ng ang tibay case doctrine. Kaya dahil doon, at ito na ngayon. Ito, thus the House of Representatives must ensure that the following due process safeguards are observed. First, the acts or omissions constituting the proper charge must be A, committed during the term of the impeachable officer. Naintindihan niyo ba yan ang ibig sabihin? Ulitin ko the acts of or the omissions constituting the proper charge must be, letter A, committed during the term of impeachable officers. Kinlaro ito na Supreme Court. Bakit? Kasi, ang ginawa ninyo, ang sinampa ninyong kaso labang kay Sara, pati yung mga aksyon na nagawa niya, nung confidential fund niya, nung mayor pa siya ng Davao, sinabi rito na ang aksyon lamang nung sa vice presidente ang pwede niyong ikaso. Bakit sinampa yung kaso na nung Davao City mayor pa siya? Sinabi ng Supreme Court, hindi po pwede yan. Hindi pa siya impeachable nung mayor siya. Impeachable siya ng vice president. At dinagdag, ano pa bang ibang kaso sinampa nyo? Yung bank accounts na sinabi na hindi pa nagasigurado kung totoo o hindi, na binigay ni Trillanes, hindi pa nga siya, mayor pa lang siya noon. So hindi pwede isama yan dito. Ano pa? Di ba? Kahit yung dalawa na lang ang tingnan mo. Klarong-klaro ang inutos ng Supreme Court. Sinabi na lang ito ng Supreme Court, sapagkat kayo ay matitigas ang ulo, ito'y dati ng batas. At ang due process requirement ay nakalagay na yan, nakabaon na yan kahit saan. Ibig ba sabihin, titingnan naman natin itong Section 2, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, walang warrant of arrest o search warrant na maaring mailabas kung hindi sa probable cause na aalamin pa ng personal ng isang huwes sa pamamagitan ng pagsaliksik o pagsusuri sa reklamo ng complainant at sa kanyang mga testigo na dapat ay magsasabi ng partikular kung saang lugar ito igaganapin, ilalabas ang search warrant, at alamin ang partikular na bagay o tao na pwedeng kukunin. Ganon po nakalagay. Kung sa English pa, no warrant of arrest or search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Kung seized, aresto. Yan ang sinabi. Sabihin, hindi nakalagay ang due process dyan. Arestuhin na lang kagad ang tao. May gali. Hindi nga nakalagay. Pero, inuutos na yan na tuwing may kaso, papaliwanag, bigyan siya ng karapatan. Kung may sasampa sa fiscal, binibigyan pa siya ng karapatan na sumagot. Hindi nga nakalagay yung due process dyan. Marami pang ibang aspeto. Ngayon, ang nakalagay ngayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 4, ay sinasabi na kapag permado na daw ng 1/3, hindi naman permado, kapag ang magsasampa ay at least 1/3, isa sa bawat 3 congressman, ay the same shall constitute as articles of impeachment. And trial by the Senate shall forthwith begin. Sinasabi, ulitin ko lang sa inyo mga ladies and gentlemen, ang sinasabi doon, filed, hindi signed, Hindi signed ng 1/3, kailangan filed. Ibig sabihin filed, tinatawag na filed sapagkat ang tinutukoy ng Supreme Court at ng ating Constitution ay na-observe na ang due process.
O, basahin natin ulit. So, ang unang panuntunan na requirement ng Supreme Court ay kailangan na dapat ang kasong isasampa ay patungkol lamang sa mga nagawa nung siya ay Vice President na o nung siya ay umuupo na bilang impeachable officer. Letter B, fall under the crimes or offenses enumerated under Article 11. Sabi sabihin, ano yung mga crimes? Yun ang 6. Which are culpable violation of the Constitution, treachery, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, at saka betrayal of public trust. 6. At letter C, yun, 2 lang observe nila. Tapos sinabi nito, the violations charged should be sufficiently grave as to be a violation of the definition of public trust in Section 11, Section 1 of the Constitution. At dito na hiniwalay, kinlaro na Supreme Court na ang sukatan para kung gaano kataas ang violation of public trust ay mas mataas ang pangangailangan sa presidente at saka vice-presidente kung sila ang kakasuhan. Kung ikumpara sa mga hindi elected official na mga impeachable officers gaya ng Supreme Court members and Chief Justice at saka Constitutional Commission, at sa kanila I must undermine their autonomy and independence and impartiality. So members of the collegial bodies cannot be answerable for any impeachment based upon the decisions of the collegial bodies as a whole, especially if these decisions pertain to their decisional prerogatives. Sinabi lang yan ng Supreme Court. Yan ang panuntunan na inulit lamang nila, sinulat sa ibang salita, na hango rin sa pagkakasulat sa Constitution. Tandaan ninyo, kagaya rin yan po ng mga kontrata. May mga batas sa kontrata na bawal po, halimbawa, kontratang bibili ka ng, kontrata na bibili ka ng bahay, basta, pagbili mo ng bahay, babayad ka, babahay na may lupa. Ngayon, nakalagay po dyan sa batas. Ang batas kahit hindi na ilagay sa kontrata, lahat na bumili ng bahay mula sa developer, kailangan may license to sell galing sa DSOD. Hindi nakalagay sa kontrata yun. Pero dapat mo sundin. Ganun po yung due process. Kahit hindi na nakalagay, dapat sundin. Okay, so ang talino naman, mamaya, ipakita ko si talino ng anak ni Marcolita. Tapos second, the proper charge should be accompanied with sufficiently clear and convincing evidence that constitutes proof of the acts and omissions that are considered as impeachable offenses. Dito kinlaro ng Supreme Court na inulit lamang nila ang requirement ng due process na dapat ang inyong ebidensya ay sobra. Kailangan may prima facie evidence. Para naman, hindi kayo nakakaharas, hindi kayo nanghaharas, hindi kayo namumulitika. Na kahit walang ebidensya o kahit may ebidensya man kung kulang, ay inaakat nyo kagad ang kaso dahil ayaw nyo pagmumukha niya. Hindi po pwede yan mangyari. Ito po sinabi ng Supreme Court. Pangatlo, the respondent must have been given the opportunity to be heard on the basis of evidence offered to prove the alleged impeachable offenses. The evidence that leads to an inference of proof of the existence and commission of the acts or omissions considered as impeachable offenses must not be ex parte. Ibig sabihin ng ex parte ay wala na unilateral, hindi na kinukontra, kumbaga, ang mangyari, isasabit lang ko na sa ebidensya sa iyo at makakasuhan ka na kahit hindi mo nakita. Next, however, the constitutional requirement is merely an opportunity to be heard. Ibig sabihin, sapat na yung bigyan lamang ng pagkakataon si Sarah. Bakit hindi nyo bibigyan? Ngayon, sa pagbibigay ng pagkakataon, ito yung panuntunan, 2. The House of Representatives should provide a copy of the draft of the articles of impeachment and its accompanying evidence to the respondent, in this case si Sarah,
to give Sarah an opportunity to respond with a reasonable period to be determined by their rules. The Constitution only requires an opportunity to be heard. It is up to the respondent to waive his fundamental right. The draft articles of impeachment, which is accompanying evidence and a comment of the respondent, if any, should be made available to all members of the House. It is the House as a whole. Lahat, hindi lang one-third. Kasi sabi niya, lahat may prerogative na pwedeng sumali sa pumirma. Hindi lang yung mga one-third lang. Thus, there must be some modicum of deliberation. So its member representing their constituents can be heard and thus convince others to their position. The transmittal, however, will only take place upon the qualified vote of one-third. O yun, klaro. Yan sinabi ng Supreme Court. So, mali ba yun? Ito na ngayon. Nag-privilege speech si Nonoy Libanan. Ngayon, papakinggan natin ang sabi ni Nonoy Libanan daw yun ay abuso na daw ng Supreme Court yun. Sabi ni Congressman Libanan. O ito, pakinggan natin ngayon itong, bago siya magsalita, si De Lima nagsalita pa. Diyan parang nagmuro-muro sila. Akala nila, isasara na nila, akala nila ay hindi na, wala nang ibang kukontra. Biglang tumayo ang anak ni Marcolita. Diyos, por santo, magaling din pala kagaya kay tatay niya. O, ito, pakinggan muna natin pakinggan muna natin si Nonoy Libanan. Ito. Dito. Ayan si Nonoy Libanan. Tingnan natin ngayon si Kwan. Ang kakampi niya na si Laila de Lima. Diretso tayo. Ito na ngayon ang anak ni Marcolita. Ayun ang anak ni Senator Marcolita. Dali lang. Pala, hindi niyo pala narinig yung aking dali lang. Ulitin ko. Dali lang, hindi ko pa pala na-upload. Dali lang. Akala ko na-upload ko pa siya. Sorry. Wala tuloy kayo narinig. Ulitin ko lang dali lang. Ayan, nakita nyo, yan yung anak ni Marcolita. Pero ibalik ko muna kayo doon sa panahon na nagsasalita si Libanan. Ayan si Libanan, yung lalaki, si Laila de Lima, babae. That are at hand. In other words, why apply the same requirements of due process
for the direct filing by 1/3 when this is specifically assigned or imposed only on the first two modes of filing, that is private citizen, member of the House, a private citizen endorsed by the House of Representatives. Would you agree with that proposition, Mr. Minority Speaker? That is Minority Leader? So iyan That is ang correct, kanila, Mr. Speaker. iyan ang kanilang segment matapos we- ano, idiretso tayo nga sa anak ni Marcoleta. Mr. Speaker, Majority Leader, I move to withdraw my pending motion. Would like to recognize Honorable Marcoleta. Ayan. Mr. Speaker, I'd like to ask if the distinguished minority leader will yield to a few questions and to make a manifestation from his speech. Thank you. I will gladly accommodate. Okay, payag si Don Milibanan. Mr. Speaker, you enumerated earlier that the Supreme Court has added new rules on impeachment, specifically the furnishing of a copy of the articles of impeachment along with the evidence, pieces of evidence to the one impeached. Is that correct, Mr. Speaker? That is correct, Mr. Speaker. And along with that, you also said that each signatory to the impeachment complaint should have read in its entirety the articles of impeachment before signing it. And in your own opinion, it is another rule added by the Supreme Court. That is what the Supreme Court stated, Mr. Speaker. And our distinguished colleague, Ma'am Laila De Lima, said that due process is not needed here in this particular case. But in my personal na. opinion, Makinig kayo. Mr. Speaker, Kinukontra niya kayo kasi sinasabi ni Congressman Noni Libana na isang abogado ay hindi daw kailangan ng due process sa impeachment ni Sara. Kailangan diretso na pag napirmahan na ng 1/3, diretso na si Senado at doon na siya magpapaliwanag doon ng due process. Yan ang positioning nila. Kalahin mo mga talaga, mga ganid kay inutusan na ni Tambaluslos. due process is intrinsically embedded in all judicial, even administrative processes. Sinasabi niya ang due process ay natural na yun, embedded, inherent na yun sa lahat ng mga proseso, ng mga kaso, kahit yung pagtanggal ng trabaho. It need not be construed specifically. Hindi na kailangan yan, specific na isusulat yun. Kagaya ng kontrata, hindi na kailangan isulat na bawal magbenta bawal magbenta ng lupa na walang license to sell galing sa HLURB. Kung lupa na may bahay. Kahit hindi mo na isulat doon, basta binenta ng developer, bawal yun pag walang license to sell. Hindi na kailangan isulat sa kontrata ang license to sell. O yan. In the Constitution. Halimbawa po, kung tayo ay magtatanggal ng empleyado sa kumpanya, kahit wala naman pagtatangka sa kanyang buhay, we also accord due process to the person that we are about to remove from office. Usually, tayo po we ask for an explanation letter dun sa empleyado kung bakit why he or she has breached a company policy. In other words, meron pong due process. And I think it need not be specifically stated in every ruling. And I think dapat po talaga intindihin natin ang judicial ang due process ay nandiyan, nananalaytay sa lahat ng ating mga batas. Sasagot yan, sui generis daw. Mr. Speaker, ang impeachment po ay a class of its own.
may tinatawag na substantive due process, procedural due process, administrative due process. At dito naman sa impeachment, sinasabi po ng kanina sa interpellation na ang process na ito, pag pumirma ang 1/3 of all the members, hindi naman nawawala ang sabi, wala dito yung due process dahil ang penalty dito, sabi po ng Honorable De Lima, ay removal from office, ang pinaka-harsh na penalty. Hindi katulad yung yan. katulad sa criminal or administrative. Kagaya sa Pero, gwardiya, tanggalin mo. Madam Speaker, sa ganang impeachment po, ay pag pumirma po ng 1/3 of all the members of the House at sinumiti po ito sa Senado, nandoon pa rin ang due process. Kasi doon po ay may karapatan makinig at hear yung mga depensa po ng ini-impeach. May karapatan o may obligasyon? Opo. Ang hina ng argumento. Ay, mas lalo pa nga ang kailangan ng due process kung ang tinatama nyo gusto paalisin ay Vice Presidente kasi national security ang involved, hindi lamang trabaho. Kung ito pong impeachment ay alang-alang sa accountability, hindi po ba dapat natin habulin ang Vice President? Sinasabi niya kung gusto nila pala papanagutin kung may kasalanan, ay dapat doon kasuhan sa ombudsman o kung saan-saan. Sa ombudsman at sa ibang mga korte? Sapagkat sa tingin ko, kung ang sanction lang ng impeachment ay tanggalin ang Pangulo sa kanyang pagkakaupo, hindi po siya mananagot ng maigi dun sa kanyang alleged misuse of confidential funds. Di ba dapat managot din siya sa kanyang di umano'y idinispalto na pera? Di po ba? We should seek other remedies like cases before the ombudsman at ano pang mga korte. Madam Speaker, yung privilege speech ko po ay hindi po tungkol sa paghahabol sa Nagpaiwas Vice naman siya. President. Talo ka, nagpaiwas ka, umiwas ka. Nung klase itong minority floor leader ka, paano ka naging minority? Ang position mo sa majority. Ang privilege speech ko po ay tungkol po sa desisyon ng Supreme Court na gumawa po ng maraming requirements sa House of Representatives tungkol sa impeachment na exclusive power of the House of Representatives. Ganun po ang aking Yun man dyan, kamali. binitawang Kasi binasa ko na sa inyo, dati na yun nakalagay dyan due process. Ha? Pinapatigas lang sa ulo nyo. Ikaw hindi pa kayo makakaintindi. Ito yun ang hanapin nyo, itong gagawin nyo. privilege speech, Madam Speaker. Just to reiterate, the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our minority leader, is Senate action to archive the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, distinguished minority leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Sinusunod sa Before proseso. the minority leader responds, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentlemen. Majority leader, si Lawrence Defensor, hindi ka kasing gagaling ng tita mo, si Miriam. Regarding the impeachment as well as the decision of the Supreme Court. I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? May we know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberations, heated deliberations in the future, so that we can wait until our motion for reconsideration
has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say? May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Ang attempt nila, gusto nila patahimikin. Pero buti na lang ay sinuportahan din si Marcoleta ni Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo. Honorable Libanan, as well as the other members of the House are actually, we have 22 members listed for the Ayan nag-umpisa ka 22 members. Pinapakita mo lang na ayaw niya tanggapin ang manifestation ng anak ni Senator Dan Marcoleta. privilege hour. That's right, Madam Yeah, Speaker. so I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privileged speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable please proceed. Opo. At nung July 25, Buti na lang magalang itong anak ni Kwan. Okay, hanggang dyan na lang. Ay, naubos na tayo. At least ang nangyari doon pagkatapos doon ay ayaw na pumayag, ayaw na nila pasalitain si Congressman Marcoleta na anak ni Rodante Marcoleta. Nahuli sila sa kanilang bunganga. O sige, ano lang tayo, mag-shout out talaga ako Francisco Monton, good eve, no? Argo, hello host. Tapos si Bergie Piquero, good evening to Dr. Kausing. Rinaldo Kausing Velos, yung pinsan ko. Rinaldo Velos, more power, Tito, stay healthy. Longevity. Ay, siyempre, umiinom ako ng porkir. Longevity. Attorney, Toto, sana, long live TV pala to. Attorney Toto, sana tanggalan ka na ng disbarment. Magaling ka na abogado. Attorney Toto Kausing, salamat po. Cynthia Gabriel, salamat Sir Toto sa malinaw na pag-intindi sa mga pangyayari sa Congress. Puso nyo, Sir, ingat. Lisa OFW, guys, mag-comment po tayo sa social media account sa anak ni Senator Marcoleta. Let's show him our support and our gratitude. Si Jos A, Toto, talino mo sir, wala na sa ayos ang mga ibang bansa natin. Bergie Piquero, alam nila ang mali nila, ayaw tanggapin. So, Pastor Rode Rabi, good evening, Dr. Kausing. Tapos, sino pa? Si Ricky Mantili, Idol, dati Percy Lapis ka ngayon, DDS. Ay, hindi pa Percy Lapid pa rin ako. Ano ka ba? Huwag mo pagsabihan na kung nagdedepensa lamang po ako sa batas. Kung nagkataon po na nakapabor kay Sara, batas lamang po pinaglalaban ko po. Dapat intindihin yan. Dapat tayo sumunod sa batas. Hindi dahil sa kaaway ninyong tao, siya nakawakampi ng batas sa kanya, hindi nyo ba kaya siyang kampihan? Ganun lamang po aking pakiusap. So, ngayon, kanina, muntik na mamatay yung si gunman, si Joel Escorial, ay nasikaso ko pa. Buti na lang dahil sa nilive ko, napilitang umaksyon ang Bucor at saka yung Department of Justice. Kung hindi ko nilive, iwanan lang mamamatay na stroke pala yung si Joel Escorial, yung gunman.
na sumuko at umamin na siyang pumatay kay Percy Lapid at ayon sa pera na may sumugo sa kanya. So kanina, buti na lang at na tumawag yung kanyang asawa at ginawan ko ng paraan. Nagtawag ako sa 9/11, nagtawag ako kay General Torre, nagtawag ako kay DOJ Secretary Buying Remulla at kay Prosecutor General Richard Padulyon. So, ang nagtulong talaga sa akin doon ay patindi ang 9/11. Dahil sa tawag ko, nagpadala kagad ang police station ng isang patrol car na pulis at nagdala ng doktor at isang team na medic aid at tinulungan po si Joel Escorial sa loob ng kulungan. At ang tagal pa bago pumasok, hinarangan pa. Ganun pala ka problema to. Dami pang mga kalain mo magpa-approve pa ng papel para makapasok lang yung tutulong. Stroke na yung biktima, ha? Buti na lang, ando na sa natapos na. Nagpasalamat din ako sa 9/11 at naidala na sa emergency room si Joel Escorial. At ginaganap na siya. Nilalagyan ng nilalapatan ng tamang ano. Importante siya sa amin kasi siya pong testigo. Pag mahuli ni si Bantag, siya ang aming pong testigo. So, because of that, tinulungan ko at naayos na. At ang galing naman po ng 9/11. Salamat, General Torre. Ang galing pala ng 9/11 mo. Dapat po rekomendasyon ko, dagdagan mo pang mga mga agent, kulang. Dami ang mga tao tumatawag. Kasi nung tumawag ako, nakatatlo ang tagal ng antay ko bago ako inasikaso. Pero what is important is nang umaksyon, nang tumawag, aksyon kagad. Although hindi naman 5 minutes, pero at least aksyon na kagad. At nang natapos na, tumawag ulit sa akin yung 9/11 at saka yung police station doon sa kung saan probinsya may nanggaling at para informahan ako na naayos na. Pero hindi, naunahan ko na sila kasi nag-report na rin sa akin yung asawa ni Joel Escorial na ayos na. Nadala na sa emergency room. Kaya pasalamat ako. So, patuloy tayo dito, ha. Si Rodi Rabi, Pastor, si Lichen, good evening po. Andre Guico, watching from Singapore. Ben Reclamador, Renes May Colin, Sen Marcolita for President, Eladio Junior Socorro, Tamsak, Bergie Piquero, Doc Toto, ikaw yung teacher ko noon sa Luwan, Obligation and Contract. Nagturo ba ako? Hindi naman nata ako nagturo. Okay. Lichan, Ma'am Lisa, OFW, ano po ang SOCMED account po ng anak po hindi ko alam ang SOCMED account ng anak ni Dan Marcolita. Ricky Mantili, 4 na kayo kalbo sa DDS, Bato, Attorney Kausing, Attorney Marcolita, Akla Roque, bahala ka o tawagin mo ko DDS. Mas gusto ko patawagin ako DDS kaysa yung tatawagin ako BBM o Dilawan o Pink na nagtatraidor lang naman. Kagaya kay kay Trillanes, tinatraidor si Madam Lenny. Oh. Tapos Edgar Nacion, Bergie Figuero, Sir Toto, kasing pareho kayo ng teacher ko noon sa Law 1. Ay, ganun ba? Obligation and contract. Magaling mag-explain. Salamat po. Argo Inday Marcolita, 2028. Tapos Dilema, I.M. Mura. Huwag naman. Bergie Piquero, Marcolita, siya ang panglaban natin sa Senado. Si Marcolita Sabak, Queen. Ben Reclamador, last year, ang ombudsman kasi hindi patas pagdudahan kaya ang impeachment ay best way na pananagutin si BP. Ben Reclamador, walang waste of time sa accountability. Lovely Skyner, Attorney shout out dito sa Korea. Wow, ano bang good evening sa Korean? Hindi ko alam. Ito i-AI ko. What is good evening in South Korea? Good evening in Korean language. Ano ba? Ato. Jun Yugimnida. Jun Yugimnida. Yun pala.
yung formal. Ang hindi naman polite and commonly used, John, Junyak, Dusio. Standard polite, John Gio. Mahirap i-pronounce itong Korean. Good evening. Okay. Si Melo R, lagi po ako nanonood sa inyo. Salamat po, Melo R. Salamat sa inyong pagpaintindi ng batas sa amin. So, Antonio Alarcon, lumayas ka ba na ba sa bunyog o pinalayas ka? Hindi po ako pinalayas. Eric Inad, shout out, Attorney by Toto. Ibang klase ka, magpaliwanag at nasa batas talaga ang content. Good job. Salamat po. Batas lang po tayo. Ben Riquetillo, kahit awayin nyo ko, batas pa rin ako. Dok Toto, na-addict na ako sa live mo. Baba. Watching you here in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Best ka na attorney vlogger. Grimer Palang, gusto mo pala na tawaging DDS, Dark Side of the Force. Okay. So, ang isang aral na nakuha nito na bago siguro, yung narinig ninyo si inutos sa Supreme Court, hindi mo pwede kasuhan ang isang ini-impeach na opisyal sa mga nagawa niyang bagay nang hindi pa siya, halimbawa, kung presidente, nung hindi pa siya presidente, hindi mo siya pwedeng kasuhan ng mga nagawa niya na mga bagay nung hindi pa siya presidente. At dito, kinlaro na Supreme Court, hindi mo pwede dadalhin ang kaso ni Trillanes ng mga bank accounts. Hindi mo rin pwede ikaso yung mga involvement ko ni Sara Duterte sa DDS, yung pagpatay sa mga Davao Death Squad. Hindi rin pwede isama yung kaso na kung mo, nagnakaw ko siya sa confidential fund nung siya ay mayor ng Davao City. So very clear, ha? That's the law. We have to respect the law. At iklaro ko lang, nandyan na yung due process na yan, hindi yan bago, kaya walang karapatan magreklamo ang House of Representatives na gumawa ng batas ang Supreme Court. Hindi po sila gumawa ng batas. Nilatag lang nila. Parang kinopya lang nila at sinalin sa ibang salita, ibang wika. So, Mercy Narbasa Suzuki, father and son, magaling talaga. Nasa tamang batas katulad mo, Dr. Toto. Giver pa lang, gusto mo pala, tawagin. Okay lang yun, kaya tawagin nyo kung didiis, walang problema. Si Arthur Lotillo, shout out from Kingdom of Saudi Arabia. Katoto, keep it up. Tapos sabi ni Akare, kaming mga OFW, hindi kami naniwalang si General Bantag ang pumatay. Sa idol ang kay Percy, lapid alam ang talim. Tignan natin, hindi rin ako makapagsabi na kontra sa iyo. Siyempre, ebidensya lang hinawakan ko hanggang doon. Titingnan natin kung sumuko siya, diyan natin malalaman, kaalam-alaman talaga. Okay? So hanggang dyan na lang at magandang gabi po sa inyong lahat. At magbablog ako, huling vlog ko ngayong gabi at sa baha naman tayo pupunta kung ano nangyari sa baha. Titingnan natin ang mga kontraktor na malalaki, ha? Okay. Total, in-identify, palakpakan natin si BBM sa pagbisto niya sa 15 kontraktor. Doon, hinahangaan ko si BBM doon, naging matapang na siya. Tetser Spet TV, si DOD, Danger of Justice, ang master para sa ipalit si Kaswapang. Okay?